Sige mga kaibigan, ako si Hari Sultan. May bagong videos ako kung paano pinayayaman ng pagkakaiba-iba ang Europa. Tingnan natin ang ilan sa mga ito. Ang video na ito ay mula sa Ireland. Nangyari ito noong ika-20 ng Abril 2025. Ang dayuhang si Abdullah Habuli ay inaresto matapos siniko sa mukha ang isang babaeng wala namang kinalaman. Dahilan, upang mawala nito ng malay at mabali ang kanyang buto sa paligid ng mata. Sa Cork City noong Nobyembre 25, 2025. Panurin natin. Nakaberdeng itim na North Face jacket siya habang naglalakad. North Face na jacket. Mga $2 o $300 ang halaga niyan. Nadaanan niya ang grupo sa Oliver Plunkett Street, tinaas ang siko at natamaan ang ulo ng babae. Hindi ko ipapakita dahil di dapat gustuhin. Pero kita nyo, nawalan siya ng malay. At mabilis siyang umalis sa Oliver Plunkett Street at lumayo sa pinangyarihan. Naiwan ang biktima na may bali sa buto sa paligid ng kanyang kanang mata. Basta random na karahasan. Wala siyang sinabi, wala siyang ginawa. Ito ay purong galit lang ng mga taong ito. Maaring sinubukan niya sa ilang babaeng Irish at tinanggihan siya. At sasabihin niya, isa kang pokpok, wala ka ng suot na burka o nikab. Bakit ayaw mo akong bigyan ng sex? Sinasabi ko sa inyo, ganito ang pag-iisip nila. Hindi ito nag-iisang insidente. Ipapakita ko pa sa inyo ang iba. Tingnan niyo ito. Nangyari ito sa Pransya. Naglalakad lang siya, wala namang sinabi sa kanyang babae. At biglaan na lang niya itong itinulak. At grabe rin ang tinamo niyang pinsala, by the way. Tingnan niyo ito. Wala ni isang Pranses sa loob. Ganyan na nangyayari kapag nabago ang demograpya ninyo. Alam ko na may ibang tao na nagsasabi, ano bang ginawa ninyo? Pero isipin niyo yon. Tingnan niyo yan. Kaya rin siya naging ganun kalakas ang loob. Parang, wala namang mga Pranses dito sa paligid. Tingnan niyo ito. Sa Espanya, isang lalaking taga-Hilagang Aprika ang nagtangkang abusuhin ng babaeng nakaupo sa bus. Panurin niyo, baliw na tao. Boom! Tingnan niyo, nakaupo lang ang babaeng ito. Wala naman siya magagawa. May nararamdaman akong udyo. Ewan ko. Sa tingin ko, lalabas sana ako. Iwan ko. Tingnan mo, baka sanay na mandalaban siya. Pwede, pero mukhang hindi. Maliit lang talaga siya. Patagal ko nang hinihintay ito. Totoo yan. Baka matalo ako. Pero hindi ko yata kaya to. Kung nakaupo ako sa bus, hindi ko yata kaya to. Parang, ano bang problema mo, pare? Diyos ko, tingnan mo. Hinahalikan niya siya. Nagbibigay siya ng senyas na magkakaroon tayo ng masayang oras. Ipinapakita niya ang ototoy niya. Diyos ko. Tingnan mo ang ginawa nila. Ito ay sa Espanya nga pala. Ito ang inaangkat ni Pedro Sanchez. Sa totoo lang, siya ay isang driver ng bus. Nasa harapan talaga siya. Siya ay driver ng bus. Sige, at sa tingin ko, tumanggi siyang papasukin siya. At siya ay, babae ka, at tinanggihan mo akong sumakay sa bus mo. Hindi mo ba alam ang lugar mo? Babae ka sa bansa ko. Ayaw mong malaman ginagawa namin sa babae. Nag-ensayo ang boksinggerong ito. Ano ba yan? Anong problema ng mga taong to? Sa totoo lang, alam ko kung anong mali. Ibig kong sabihin, ito yon. Pasensya na. Hindi natin sila ka-level sa moralidad. Hindi talaga. Iba ang pananaw nila sa mundo. At iba rin ang mga konklusyon na nararating nila. Ay naku naman. Tumingala ka. Walang lalaki nandyan sa paligid. Saludo ako sa mga bus na to. Matitibay talaga sila. Diyos ko. Ayan na. At hulaan mo kung ano? 10,000 taong tulad niya ang dumadagsa sa Europa. Ang video na ito ay kinunan 3 araw lang ang nakalipas, noong Abril 11, 2026. Yung lalaking nakita mong umatake sa bus na yon. Tingnan mo, paparating na sila. Dumarating sila ng daan-daan, libo-libo. At alam mo ba kung bakit? Dahil sa mga tulad ni Pedro Sanchez na nagsasabing, "Welcome, gagawin ka naming naturalisadong mamamayan." Lahat ng mga ito ay magiging mamamayang Espanyol. Sila na ang mga susunod ninyong Rafael Nadal. Diyos ko. Anong ginagawa nila? Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Tingnan mo. Ito ang mga taong dumarating. Hindi ko alam kung nasaan ito.
May mga taong ganito mamuhay sa sariling bansa. Bakit mo iniisip na mamumuhay sila ng iba? Kapag dumating sila sa malilinis din yung mga bansa. Tingnan mo yan. Nako, di ko alam kung nasaan yan. Hindi ko matukoy. Yan ba? Oo, sa isang bahagi ng gitnang silangan. Hindi mukhang Pakistan. Kahit na may ilang lugar sa Pakistan na kasing dumi rin ito. Andron siya. Tawag namin dito. Hindi ko alam nasaan yon. Kamakailan, nanood ako ng video mula Ehipto. Sobrang dumi talaga. Baka sa Ehipto o gitnang silangan tulad ng Syria. Hindi ko alam kung nasaan yon. Isa pang video. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang mga taong ito at ang doktor na ito. Parang naipakita ako ng video na ito dati. Grabe, ipinakita niyang galing niya. Ano ang mangyayari? Ano sa tingin mo ang gagawin nila kapag nakakaramdam sila ng kalungkutan, libog at sexual na pagkabigo? Ano sa tingin mo ang gagawin nila? Makakakita sila ng isang normal, ordinaryong estudyanteng babae mula sa Europa. Umuuwing galing sa paaralan. Makakasalubong niya ang isa sa kanila. Alam mo na ang susunod. Sorry, hindi na ako magpapaligoy-ligoy sa sasabihin ko. Wala na akong pake. Ipinakita ko sa iyo kahapon ang video ng mga gang mula gitnang silangan na ginagamit ang kabataang Aprikano para ipatupad ang Sharia sa pag-atake sa nightclub, bar at iba pang mga lugar ng aliwan. Dahil salungat ito sa pananaw nila sa lipunan. Hindi nila talaga pwedeng ipagbawal yun sa batas. Kaya ang ginagawa nila, tinatakot nila ang mga tao. Kung pumunta ka sa nightclub, pwede kang mamatay. Yun talagang layunin sa likod ng teroristang pag-atake sa konsyerto ni Ariana Grande sa Manchester. Yun ang dahilan kung bakit inatake ng batang choir mula Wales, si Axel Ruda Cubana, ang tatlong babaeng yon sa isang paaralan o akademya ni Taylor Swift o kung anuman yon. Ayaw nila ng mga umiinom at sumasayaw. Tingnan mo, itong babaeng Muslim at isa pang lalaking Muslim. Magrereklamo sila tungkol sa isang pub sa Britanya. Bawal na sa mga Briton ang magkaroon ng pub, mga pare. Lalala lang ito at mangyayari rin ito sa Australia at sa totoo lang, nangyayari na ito doon. Depende na lang kung gaano ito lalaki. Panurin natin ang video na ito. Tingnan mo ang babaeng ito. Nasa labas ako ng pub. Sana may halal na bersyon ng ganitong inumin. Ito ang halal na bersyon ng pub. Tinatawag na halal na restauran. Tingnan mo ang Muslim na ito. Gaya ng mga view na ganito. Grabe, nakakabaliw talaga to. May buong pub sa tabi ng Masyura. May buong pub. Anong ibig mong sabihin? Papayagan mo ba kahit kalahating pub malapit sa mosque? Hindi mo papayagan kahit anong pub o bar malapit sa mosque. Kaya bansa nila ito. Kaya hindi nila kailangang isuko ang mga bar at pub at nightclub nila. Pati ang pagginom at pagsusugal. May mas madaling solusyon. Isara ang mosque at palayasin kayong lahat. Pangarap na lang natin yon. At tingnan mo ang taong ito. Grabe ang taong ito. Grabe sila bro. Paano nangyari to? Subhanallah. Paano nangyari yon? Alam mo kung anong nakakalito sa akin? Paano nangyari na milyon-milyong puting Briton ang pumapayag na ang mga tulad mo ang magtakda ng mga patakaran? Yan ang talagang nakakalito para sa akin. Respeto naman sa mga Muslim bro. Magpakita ka naman ng respeto kahit konti lang. Magandang kanta yan. Muslim ito. Ito ang mosque. At heto naman ang bab. Kita mo? Isang father lang sa tabi mo. Ang mensahe ni Allah. Tingnan mo ito. Tingnan mo yun. Bakit may pub katabi ng mosque? Ilan kaya talaga sa mga Muslim na ito ang nagrereklamo rito? Sana may halal na bersyon ng pub, yung gusto umupo sa labas at mag-enjoy sa araw. Bakit parang matigil? Nag-enjoy naman sila. Pakiramdam ko, halal pub lang talaga. Ang tawag doon ay halal na restauran. Pwede kang kumain ng kebab at shawarma sa labas. May video ako, espasyo. Paparating sila para sa inyo at hindi titigil. Kung papayagan nyo magtayo ng daan-daang mosque, sa tingin nyo ba aalis sila? Hindi sila aalis at maghahangad pa ng higit pa. Kaya hindi mo talaga mapapaligaya ang mga taong ito. Kaya imbes na todo ang pag-adjust para sa kanila. Ang sabi ko, hindi. Tama na, panahon ng bumalik. Hayaan ninyong tapusin ko ang video gamit kay Rupert Lowe.
Ang galing. Ay, pasensya na. May nakita lang akong isa pang video. Ipakita ko sa inyo ang isa pang video. Binuksan ko lang ang Twitter ko. Tingnan ninyo. Punong-puno ng ganito mga video ang feed ko sa Twitter. Panoorin ninyo ito. Isa na namang diversity ang tumama sa London. Ganito na ang Britain ngayon. Isang imigranting lalaki ang nagwawasiwas na malaking kutsilyo habang nakikipag-away. Pero naglalakad lang palayo ang mga Briton sa paligid. Parang, oo nga, tignan mo to. Grabe naman. Tingnan mo itong samurai war. May isang Briton sa mga lalaki, pero wala siyang kutsilyo o itak. Ang dayuhang mananalakay ang may dala nito. Diyos ko. Ay, grabe. Balib talaga yung puting lalaki. Hinahabol niya yung may itak. Parang kaya kanyang patayin dahil lang sa saging. Ipapakita ko sa'yo, tingnan mo itong isa pang video mula sa London. Tingnan mo. Grabe. Tingnan mo yung lalaking may kutsilyo. Uy, baka ikaw pa. Naku, naku. Naku! Hindi ako makatae. Mga tao, naglalakad kayo sa kalsada ng London kasama ang mga siraulong to. Ganyan din sa Melbourne. May krimen gamit ang kutsilyo, may krimen gamit ang itak. Ilalagay ng gobyerno sa panganib ang ating buhay sa pag-angkat at pagpapalaya ng mga mababangis na taong ito. Tingnan mo yan. Lalabas ka at magdadab hanggang dulo. Handa na siyang sumaksak. Baka maintindihan niya ang mensahe pag inikot mo. Sarado na kami. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako nagtitiwala sa pampublikong transportasyon. Nagiging lipunang mababa ang tiwala sa isa't isa. Wala na akong mapagkatiwalaan. Kinatago ko na lang sa sarili ko. Lalo na hindi lang para sa akin, kundi pati na rin sa mga miyembro ng pamilya ko. Hindi ko nire-rekomenda na sumakay ka ng tren o gumamit ng pampublikong transportasyon. Lalo na hindi sa UK. Ginamit ko na yun dati. Madalas akong maupo sa harap sa itaas ng double-decker bus kasi ewan ko. Isa yan sa mga dapat gawin sa Inglaterra. Ngayon, naiisip ko, hindi mo talaga alam kung sino ang makakasalubong mo. Haya na sira na ang Europa. At sa kasama ang palad, Australia ang susunod.